Sorry, pwede ko naman itong ikabit na hindi na i-vlog, pero sa mga nagre-request, baka sabihin nyo na naman, credit grabber tayo, puro kalukuhan yung vlog natin. Hindi po yung para kalukuhan, para sa mga basher lang yun, kaya sabi nila kalukuhan. So ito po yun. Bumili tayo nito, at saka nito, pwede pa naman yun sa atin, kaya lang medyo palitin na, kaya bumili tayo para may vlog natin. Yung link kung saan store ko nabili ito, lagay ko na lang po sa Comsec Facebook page natin at sa description below sa YouTube channel natin. Tingnan nyo na lang doon para mabili nyo. Genuine po yan, pati ito. Okay? So, sa procedure naman tayo kung paano ho magtanggal. Tanggalin muna natin to engine bushing at kung paano magkabit. Ano yung mga pwede natin gawin. Yan, what's up mga bossing natin? Panibagong araw, panibagong vlog ulit tayo ngayon. Meron na naman tayong gagawin dito sa Griffin 180 natin. Of course, kay Black Mamba. Ito po ay request po karamihan sa subscriber natin sa YouTube channel. So, shoutout sa inyo. Hindi ko na kayo babanggitin. Isa kasi napakadami nyo. PM at DM kayo sa atin lagi. So, ito na yung kasagutan na matagal nyo na inaantay. So, ayan mga kadeway, pati sa Facebook page natin, yung mga viewers natin at followers. So, ito na yon. So, kung mapansin nyo, doon sa mga nakapanood sa videos, sinabi ko doon kung ano yung mga symptoms o mga dahilan kung bakit o kung paano nyo malaman na nasira na yung engine bushing ninyo sa support. Okay? So, isa, yung feeling mo flat ka. Pangalawa, pagka nadadaan ka dun sa may mga guhit, so sa pedestrian lane o sa gitnang guhit yung kulay puti, minsan nag-i-slide, akala mo gumigiwang, pakiramdam mo tapos malakas yung vibration, pag nagko-cornering ka, bumabangking ka, parang pumipitik, palitin na po yung engine bushing niya. Okay? So, sinabi ko na yun sa vlog ko, huwag natin patagalin, tara. Sa mga kadiway, meron tayo dito na parcel, binili natin sa Shopee, sa Kimco mismo. So, ang bibilin ko po sana ay genuine na pang Honda. So, sa mga nagtatanong ano ba ang pwede natin ilagay o ipalit na engine bushing dito sa Griffin 180 natin. Pwede po ang pang-click, pang-EDB, PCX. Yun. Pwede po yan. Kimco na brand pero pang-click yung kinuha natin. Okay? So, salpakan po yan, plug and play, wala ka na pong babaguhin. So, itong Kimco naman, genuine parts po yan ng Kimco. Ito po yung product niya. Food. Okay? So, Kimco. Ayan. Subukan natin to kasi ayon sa review, sa nakita ko naman, tumagal naman ng 1 year to 2 year. Depende na lang po sa paggagamitan nyo, sa driving habit or driving style niyo. At so far, pag sa city driving lang, pwede pa naman to. Pero kung mas maganda, meron kayong pera, around 1,000, more than 1,000 plus, bilhin na lang kayo ng original mismo sa kasa. Okay? Yung pang Honda Click P6 or EDB. So yan, meron din tayong proper tools, gamit din tayo ng proper tools, of course. Bumili din tayo ng pasakripisyo tayo para sa inyo mga puller. Meron tayong puller dito. Bumili ako para sa inyo. Yung link kung saan store ko nabili ito, lagay ko na lang po sa Comsec Facebook page natin at sa description below sa YouTube channel natin. Tingnan nyo na lang doon para mabili nyo. Genuine po yan, pati ito. Okay? So, sa procedure naman tayo kung paano ho magtanggal. Tanggalin muna natin to engine bushing at kung paano magkabit. Ano yung mga pwede natin gawin. So, kailangan meron tayong jack. So, dalawa yung jack natin. Meron pa tayong isa. Yun. So, unahin natin. Gamit natin ito. Tanggalin muna natin itong bolt. Size 13. Ito mga kadil. Ito. Tatanggalin natin to. Dalawa kasi to. Dito sa hanger. Ito. Isa dito. At isa dito. So, bago natin tanggalin yan, make sure na, hindi nyo ginamit yung motor kasi tatanggalin din natin yung pipe. Kasi, dyan, yung bolt doon, tapos meron din dito. Yung nut, yan Tapos dito, yan, tatanggalin din natin. So, kailangan tanggalin natin. May bolt dito na size 13 din yan. Tapos doon, yung stud sa makina. So, dapat hindi mainit yung pakina ng motor. Pero bago yan, tatanggalin muna natin to. Itong bottom na bearings, tapos itong side. Tanggalin natin yan para may jack natin maayos. Jack muna natin para sa mga katulad ko na medyo malaki yung tiyan. Dito. Sa mga gusto nito, lagay ko na rin po yung link, sama ko. Para alam nyo kung saan yung bibili. Ayan. Ano pa pala dito? Dami, magkabilaan to.
Yan, so ginamitan natin ng proper tools. Yan, tanggal na. Ganun pa isa dito. So, tanggal na. Kaya ka lang tatanggalin dito. Then, so yung mga tornilyo lagay na natin dito. Sulit natin mamaya. Okay. Yan, labasan natin yung bagong mga power tools. Medyo mahigpit yung sa may hanger. Gamitan natin itong bagong bili natin. Dami sakit dito. Ito ba yung kailangan natin? 16. 16, 19. Tapos 18. Tapos 17. Ano yan? 16. 21. Sana may 16. 14. Ito ano to? 22. 16 yung kailangan natin. Ano pa natin ang 16. Tingnan mo ako, umikot doon sa kabila. Dapat kailangan kontrahan yan. Sige. Mix na. Huwag na. So, itong isa na lang. So, kailangan nating ibaba to. Na natin to. Next thing na gagawin natin para matanggal natin yung nut nito doon. Tatanggalin natin itong stud o yung head bolt size 10 mm. So, make sure na pag magtatanggal kayo nito, hindi pwede mainit para hindi mo straight. Okay? Tapos yung paharap nito, pakaliwa. Yan. Yan. Huwag na. Pagka tatanggal kayo nito, hirapan kayo. Ngayon ang WD-40, babara nyo muna. Yan. So iba, tinatanggal pa nila ito. Sakit ng, ito itong mismong sensor ng oxygen. Pero sa atin, try natin na iiwas lang. Yan. So iba ng sukat yan. Yan, natanggal na natin. Yan, iwas lang natin to. Kahit hindi na natin tanggalin to. Ingatan lang natin baka maputol, ha? Kuha ka nga ng ano. Ingatan hindi lang tanggalin to. Pang heavy duty kasi to. Natin ang extension. Kami. Yan. Tignan mo doon, kabila. Kailangan kontrahan. Tanggal na yung nut dito. Tanggalin ko na rin yung isang nut dito sa nito. Ito yung mga procedure natin. Tanggal na yan, huhugutin na lang natin to. Kailangan pala natin tanggalin itong mga kadeway para mapalitan natin itong bushing kasi tatanggalin natin itong bushing. So kailangan natin tanggalin to, ibababa natin to. Ang i-jack natin, kailangan to naka-center stand. Tapos dito yung i-jack natin, tatanggalin natin yan. Tara. So yun, ito mga kadeway. Ito okay lang to, hindi ito malalaglag. Ang ano dito, ito. Kasi baka humiwalay ito. So ang gagawin natin, i-jack natin to dito. Kasi pag hinugot natin to, itong isa. Sa may hanger. Yung sa engine support eh. Ito yung sa may link, rubber link. Ito. Yung sa may hanger. So kailangan lagyan natin dito. Bago pa natin. Ayos. So yan. Nakat natin dito. Pantay natin. So ngayon ang gagawin naman natin, huhugutin na natin. Kaya so sa part na to, pupupukin natin para mahugot natin doon. Nilagyan natin ito ng trangka. Parang sa ganun, hindi masyadong bumagsak. Ito, pupupukin na natin to para mahugot natin doon. Tingnan mo ha, dito lang mismo to. Ingat lang. Tingnan mo doon. Oops. So yan, sa
part na to, hugutin na natin to. Ayan, dahan-dahan lang to mga kadiwa. Ayan, ito yun o, hinihiwang na. Yun, tanggalan natin. Kaya kailangan natin na may nakaalalay dito sa ganito. Ayan, ang haba oh, grabe. Sana all mahaba. Tapos ito na next para matanggalan natin yung bushing. Yun, tanggal na. Ano ang problema dito, hindi nyo naalalayan to kasi meron to nakasintersta na yan. Tsaka bumaba na yung gulong. Kusa na siya mag-adjust. So ang mahirap dito yung kung paano natin ibalik mamaya. Alignment lang yan dito, i-align natin. So ngayon natanggal na natin, tanggalin na natin to. Baba natin to. Kasi yung tanggal na, gano'n lang yun. Kaya hindi pa nahulog kanina yung paghugot natin yung mahahabang bolt kasi ilagay natin yung Philip para nakaabang. So ito yung part ng rubber link. Pwede pa naman makapal pa. Picturean mo na lang. Sa mga nagtatanong kung anong pwedeng engine support dito, ang pagkakaalam ko, kung hindi ako nagkakamali, pang EDV 150. Okay? Pang EDV 150. So pag gusto nyong palitan tong rubber link, ito lang. Pag manipis na masyado to at may naririnig kayong bakal sa bakal na, ito kasi yun. Yan. Dito siya, oh. Dito siya nakadikit. So pag kumakalansin na, bakal sa bakal na yan, palitan nyo na. Kupitin nyo lang to. Ilain mo lang din. Ganun lang yun. Okay, so yan, makapal pa, okay pa yan. So itong bushing dito, hindi naman madalas masira to. Matibay ito mga ka-DIY. Papalitan natin to nung polyurethane. So ito, matagal pa yan, baka 3 years pa yan. Ito yung dito, kailangan natin palitan. So tara. Mga ka-DIY, ang ginagawa natin ng procedure ngayon ay magtatanggal tayo ng bushing ng Griffin 180 natin. So ito yung pamalit natin, Kimco brand, pang Honda Click. Pwede naman to PCX EDB. So yung procedure, bumili tayo ng proper tools, puller dito para makita natin. So ayan, tanggalin mo lang to. Tapos tanggalin din natin to. Yan, tanggal ko na. Pag tanggal mo yan, pasok mo lang to dito. So pag natanggal nyo na, pasok na to dito. Tapos ito dito. Ito kasi yung magtatanggal dito. Pahigpit. So, yan naman natin. Dapat muna natin ganyan para makita natin. Kita ba? Tatanggal na. Yun, malapit na mga ka-DIY yun. Yan. Ayos. Pugi. Ganda ng pagkatanggal, oh. Diba, lalagyan natin ng grasa ito mamaya. Kita natin sa inyo yung bushing. Ito sabi ko, may alog na siya, oh. Yun, oh. No, diba? Gumagalaw-galaw na. May crack na, oh. Yan. Ayun, oh. Yan. So, palitin na. Okay. So, try natin, check natin itong nabili natin kung tama yung sukat. Same lang. Yung magbalik lang ang medyo mahirap. Medyo. Yun, ito ang medyo matagal. Init. So, yan, lagyan na natin ng grasa. Sa part na to, ang gagawin natin, lagyan natin ng grasa. Kunting-kunti lang to. Para hindi lang mahirapan pumasok yung bagong ilalagay natin. Mga ka-DIY, sa pagbabalik dito sa bushing, pag sa pagtatanggal, kasama itong dalawa na to. Kasi ito yung magtutulak sa may bushing mismo. Tapos itong isa naman dito sa may baka.
Tapos, sa pagbabalik naman, hindi na natin kailangan to. Kasi hindi na magkakasya. Ito na lang yung gagamitin natin. Kasi ang itutulak niya mismo, ito buo. Ito, hindi na yung bushing. Kasi pag ito pang nilagay natin, pag magpapasok tayo ng bushing, masisira yung bushing, yung rubber. Okay? So, ito nakatapat na. Naka-ready na siya. Lagay na lang natin. Yan. Tignan natin. Malapit na. Yan. So, tanggalin natin para ma-check natin. Yan. Check natin kung nailagay na natin na maayos. So, dapat sakto lang. Tama ba? Brasa. Yan. So, okay na. Yan, kabit na rin natin yung sa kabila. Yung procedure lang po yung gagawin natin mga kabila. So ayan, tapos na rin natin dito sa kabila. Basa na lang natin, yan, nilagyan natin ang grasa. Para mas maganda yung pasok. Hindi na hirap. Yan, so balik na natin yung support. Yan, tignan nyo na rin visual check. Itong bushing sa may part ng hanger. Ito. So okay naman. Para mas ma-check nyo. Pasok nyo to para tingnan natin kung masyadong may crack na. Yan, okay pa naman. Quality. Bila. Yan, talagang ano yan, meron yan ganyan na play. Kasi ito yung nag-absorb ng vibration. Okay lang yan na may play. Hindi masyado, pangit naman yung masyadong matigas kasi hindi niya na-absorb yung vibration. Yun, lahat ng vibration pupunta sa katawan mo, mga ngalay ka. Yan, so okay na to. Okay na natin. Ito, yung part na medyo mahirap. Yan. Yan. Kailangan nating itapat. May nailagay yung bolt dito na mahaba sa unahan, sa may hanger, sa may rubber link. Hindi nyo kasi pwedeng may lagay ito na ito yung inuuna nyo. Pwede naman sa diskarte nyo na yan. Pero sa amin, ito yung inuuna namin. Tinaas namin to. Tapos para mailagay nyo to, ito dito. Kasi talagang hindi nyo to mailagay dito kapag hindi nakatapat yung itong ano ng bracket ng rubber link dito sa may bakal sa chassis dito. Tapos ginamitan din namin ng jack para iangat dito. Ito mismong engine support. Tapos pinantay namin to. Pwede mong hilain to doon sa may puwitan, sa may gulong para may tapat mo. Tapos gamitan natin ng jack para magtatapat yung butas dito. Yan o. Pangat na siya. Yan, tumatapat na. Yun. Diba? So ito. Tapat na natin yung butas. Kailangan lang hilahin mo lang yan. Tapos tapat mo, lagyan mo ng jack. Tapos pasok natin to. Yan. Yan, pumasok na. Doon na lang natin itatapat yung butas mamaya. Check mo. Yun. Sukas, ipasok din. So pag naipasok na natin yan, gawin natin yung jack. Yun. Okay na. Ipitan na lang natin. Dito. Yung nagagawin natin, direkin natin yung nut. Dito yung size 13. Tapos ito yung kabila, size 16 yata ito. Hindi naman ako umikot na doon. Yan na. Gatong to lang. Sige pa. Hindi lang. Yan lang.
Ayan, okay na to mga to. Make sure na mahigpit talaga kasi para hindi po gumiwang-giwang. Lumuwag. Okay na yan. Higpitan natin. Balik na lang natin itong tambucho. Ayan, higpitan na natin itong mga kabiruay kasi testing na natin. Pinaglas kasi natin to. Tapos yung dun sa may head bolt, itong tornilyo, yung tambucho para sa head. Okay na yun, higpitan na natin. Try na natin. Medyo tumidilim na. Dami natin ginawa ngayong buong araw. Maintenance. Yan, testing natin. Tignan natin. Bagong palit. Okay? Engine support. Tapos ba? Tingnan natin kung ano. Oh, yun, oh. Okay naman so far, no? Na minimal yung ano, vibration niya. Isa to kasi sa symptom kung bakit ma-vibrate. Napansin niyo yung manibela, hindi siya masyado ma-vibrate ngayon o magalaw. Kasi isa yan. Yan kasi yung nag-absorb ng vibration. Kaya nyo rin dito. Dati ito, masyadong magalaw to. Dito. Tapos ito, parang ano to, tawag doon, pumapaypay. Ngayon, medyo minimal na rin. Okay? So, ganun lang yun. Tapos dapat check na rin, higpitan nyo rin. Yan o, wala nang, hindi na masyadong magalaw. Tapos, pansin mo yan, pagka sasakyan mo, yung mga ngala yung kamay mo. Kasi mabibrate ito malakas. So, ano lang po mga kadiwan. Pagka gusto nyo magpalit ng engine bushing, sundan nyo lang po yung procedure na ginawa natin. Siyempre, gamit kayo ng proper tools kasi mahirap talaga. Kailangan may jack kayo, may puller, tapos dapat naka-ready na yung engine bushing. So, yan. Rating ko pang Honda Click PCX ADB, pwede yan. Pero click yung binili natin, Kimco, pero try ko lang ito, tapos baka sa susunod, genuine Honda na yung lalagay natin dito yung papalit natin. So far, so good, smooth naman, nahirapan lang tayo sa pagbabalik. Sa pagbaklas ng engine bushing, walang problema. Sa pagbabalik lang kasi kailangan may kasama ka, nakaalalay, or kung mag-isa mo lang, kailangan dalawa yung jack mo. Tapos, unahin mo yung anong part nun sa may hanger, sa may rubber link, yung bolt na mahaba, tapos dito sa may engine support banda ang ihuli mo, pero ilapat mo pa to, hilahilain mo yung gulong kasi para maglapat yan. Okay? So hoping naman natutunan ng po kayo sa vlog content natin sa ngayon mga ka-DIY. At kung gusto mo itong video, share mo to para makatulong sa iba. At syempre mag-comment ka sa comment section sa Facebook page natin at sa YouTube channel natin. Paki-subscribe, follow at mag-message ka rin doon. At yung link kung saan ko nabili yung puller at yung bushing, lagay ko na lang po sa description below sa YouTube channel natin at sa Comsig. So, yan, abang-abang lang kayo sa mga next vlog na gagawin natin. Sa mga ibang request ninyo, medyo busy pa tayo sa ibang request ninyo kaya standby lang po kayo doon. At syempre, ayan, medyo ano na tayo, confident na tayo na mag long ride ulit, endurance, tapos syempre pang daily natin. Kasi wala na yung ano, giwang na ramdam natin at yung pumipitik pagka nagbabanking ka or cornering at pag natapat ka doon sa white din sa kalsada. Yun kasi parang nag-slide o parang flat na pakiramdam, lalo pag may backride ka, ramdam na ramdam mo yun. Kasi ang engine support na bushing, yun ang tumutulong para mas maganda yung traction mo at yung sa body frame, mas maganda yung ano niya, yung tightness niya. So ayun lang po mga ka-DIY, dito sa Speedy, natutukan na nakatipid ka ba dito sa Speedy Share is Caring. Maraming salamat. O, Dugit-Dugit, Bertam, sa inyo.